What is up guys? So welcome back to another video, another vlog. So ayan, napagdesisyonan ko lang na magpalaot ngayong araw na to kasi wala naman tayong gawa. So Sunday. Alright, so tara, alis na tayo ng bahay. So ngayon, kukuha lang talaga ako ng lato para i-mukbang natin. So ayan, may kasama tayong dalawang younger boy. So ayan, tara, samahan niyo ako at kukuha tayo ng lato. So, sakay natin tong bangka ng batang Spiro. Alright, let's go. So, ayan, nandito na tayo sa ating bangka. Tayo nagpalaot na. At minor-minor lang ang ating bangka habang tayo papaalis ng doongan. So, ayan na nga guys. So, pasilip lang natin yung labas ng doongan natin. Itong spot natin. Alright, tapos dala natin din yung ating spur gun. Baka sakali tayong mana kung mayroon tayong mapapana, di papanain natin. Kung wala, di ang purpose ng talaga natin dito yung lato. Para kasi may palatandaan ako dito sa pag nagda-night diving kami, may nakikita ako dito ng lato. So ayan, yun talaga yung purpose ko dito sa paglaot namin to. So ayan, nandito na tayo sa may malapit sa spot natin para pagkuha ng lato. At ayun na nga guys. At antayin nyo na lang ang ating pag-dive. So let's go. So ito na guys, at prepared na tayo mag-dive. So ayan, check lang natin yung ilalim kung merong isda. At syempre mag-reload muna tayo para sa ating siguristang pagbaba. At kung mayroong porong mga pelagic hunt, why not? Bakit di natin tirahin, di ba? So, ayan na nga, at nag-reload na tayo. So, bali talagang itong aking spur gun ay 90 cm lang to. Hirap tumira ng mga long distance. So, hindi masyado akong tumatama dito based sa aking experience. Pero pag yung may panahon ng pangingitlog ng mga matalos, yung isdang maliliit, so alam ng ibang ngayon, dilis, matalos yung tawagin nila. So, mas madaling mahuling isda kasi mamo nangangain ng mga itlog. Mabilis tayo makatama. Pero pag gantong normal day, normal yung visibility, or ay ganun lang talaga, hindi tayo agad makatama. So, ayun, naghahanap ako dito ng aking mapapana. Sobrang ilap ng isda. So, nagbalik ako sa surface at dadad ko lang ito. Pagod, sobra. So, ayan, at malapit na tayo doon sa area ng pagkukuha ng lato. May nakita tayo ditong mulmul, binira natin. Kaso nga lang, di na puruhan, taplis lang. Kaya yun, di natin na itaas. So, ayan, ay mag-proceed na lang tayo sa pagkuha ng lato para mas maganda. So, ayan, at balik ulit tayo sa ilalim upang kuhain yung lato dito at ating pupudripin to. So yan, ito yung mga lato dito. Yung sarap na nga niya, yung sasawsaw sa tuyot kalamansi. Yan, nag-harvest ako nung tamang kakainin ko lang. Kasi kung gusto nung iba mag-request mga tropa, di kukuha ulit tayo. So ako lang naman yung kakain ito. At ito lang yung tama-tama lang yung kukunin ko. So ayun na nga, balik na tayo sa surface at lagyan natin sa bangka para mag-hunt pa tayo ng isda siguro kung may ma-hunt tayo. Pero sabi ko nga kanina, ang talagang focus ko lang dito ay kumuha ng lato at nagbabaka sakali lang na makahuli tayo ng pang-ulam din sa umagahan. So ayan, at dalhin natin dito sa aking service na bangka. So tayo na nga, malapit na tayo dito sa bangka at ilagay na natin dito para okay sa alright. So bali titikman na din natin ang lato kasi natatakam na rin ako. Kahit isang ano lang yan, gaway or
or hibla. Yan, tikim tayo ng isa. Sarap eh. Yun. Lami kayo. So yan, go proceed na tayo sa sa pag-sport fishing. Maghunt na din tayo ng konti at nagbabaka sakali nga makahuli tayo. So maganda naman yung pelagic natin dito, pelagic yan. So balit talagang yung aking pana ay maigsi. 90 cm lang talaga siya. Pwede sa pang night dive, pero ang hirap tumama pag ganito. Kaya mag-upgrade na rin ako ng pana ko kasi nasubukan ko na hirap. Tsaka nasanay kasi ako sa gabi na dikitan lang yung isda. Mapapana mo ng lapitan. Siguro kung naninibago rin ako kaya halos hindi rin ako tumama. Mga tinry kong panahin, hindi talaga sila tinamaan. Yan, tulad nyo, ang ila pa ng isda. Ay, sa gabi kasi mga tulog lang yan ang amo. Sa gabi nga minsan sumasablay pa yung mga nakasanda lang sa bato yan pa kayang lumalangoy. Pero mas the best maghunt ng naka-ambush ka lang. Ang palay patay kanila, naka-curious sila, lumalapit. Lalo't nagpipish call ka. Ang pinaka the best yan, fish call. Yan to, mga rabbit fish or balawis kung tawagin sa amin. Matataway. Malapit. Marami naman ding isda dyan, kaso nga lang talagang ma-attract ka lang sa kanila pag may dumaan. Yan, may dumaan dyan na banak kung tawagin. Hindi lang pansin sa video. Kaya na-attract ako yan. Ito na lang pinagana ko balanglin sa boom, sa bugang tumama yun sa bato, nakilot pa nga dyan tunod ko. So, yun. Kasi talaga dapat kung mamamana ka, naka-focus ka lang sa target mo. Ang hirap nung sa saan ka patingin-tingin. Ina-attract kasi ako daming isda. Saan ako napapatingin. Kaya kung magmamahal ka, syempre doon ka lang nakapokus. Huwag ka saan tingin na talagang mawawala yung minamahal mo. Ay, charot lang. May coral trout. So, ayan, nag-fish call ako dyan. Lumapit, kaso nung tinutukan ko, umalis na din. Kaya, nag-back to the surface na lang din ako. Para magpunang hangin. Tapos yun, balik ulit. Try ako ng try. Nagbabaka sakali lang din talagang tumama. Subalit talagang wala akong tinamaan dito sa dive. So ayan, share ko lang tong aking experience dito sa dagat na so hindi palaging makakahuli ka dito, may panahon talagang wala. So ganyan talaga ang buhay. Dapat kung anong mangyari, pagpasalamat natin sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan ay kalooban niya kaya pinangyayari. Kaya yun. At yun pa rin, nagbabaka sakali pa rin. So ayan nga, wala talaga. Kaya nag-decide na lang ako na pumunta sa bangka at umuwi. Kasi Sunday naman at diretso mag-church na din tayo. Alright. So, lang tayo dito. Sarap kasi, namimiss kong mamana. Minsan kasi wala kaming laot, malakas dito. Minsan baha, labo yung dagat. Kaya, namiss ko lang. Kaya ako nag-video dito. Wala, share ko lang. So yun na, at ito na yung ating lato at sibabaw na tayo ng bangka at uuwi na tayo, tatabi na tayo para kainin to or food trip. So ayan. So ito na, nandito na tayo sa tabi at pakita ko lang ng yan, ito yung isang bulto na nakuha natin, yung ating lato. So yung mga discard ng antipara nakalagay sa leg kasi doon sa training namin pag nasa ulo papataasin ka dyan, dapat nasa ka lang, nasa leg yung antipara mo para alam nila na okay ka kasi pag nandun ibig sabihin stress ka na pag nasa ulo yung iyong goggles. Alright, so ayan, daan tayo dito sa sa ginagawa naming tulay kasi dito gumagawa yung mga batang spiro ng ng kubo. Yan yung magiging hideout namin. Pag galing kaming laot, pwede dyan kaming matulog sa gabi. Pag magpapataib, pwede dyan matulog. So, binibuild pa lang namin yan, bago pa lang. So, tulay muna yung inuna namin. Yun, may sahig na rin yan. At para mas maganda kasi pagkukuha ng mga materyales ay madali yung paggalaw kasi may tulay. Yun. Kaya yun, inutay-tay lang namin kasi
low budget pa lang, mga simot-simot lang yan dyan sa mga gilid-gilid, kaysa naman masayang mabulok, mas mapakinabangan. Kaya yan, may tulay kami dyan. Wala, share ko lang para ma-update din kayo sa mga gagawin pa naming video, sa mga vlogs namin. So madami pa. Supportahan nyo kami sa aming mga gagawin pang adventure, sa mga totoong buhay, at sa pag-i-sport fishing namin dito. Mag-catch and cook din kami dyan. So yun, nandito na tayo sa may tabi. So nilagyan lang natin ng hagdan kasi extendan pa naman yan. So pansamantala ganun muna. Yan tuloy namin. So yun, malapit na tayo dito sa likod ng aming church. Alright. So ayan, ang pagdating ko nga dito ay gustong manghingi yung aking mga family, mga relatives. So ayan, binigyan ko naman sila dyan, at gusto din nila, paborito din yan ng mga pamangkin ko, kaya nagbigay tayo. At yan, kinukulit na nga dyan ako ng pamangkin ko. Dumaan ako sa gilid ng bahay nila. Sabi niya, Daddy, pahingi naman ako. Sabi ko, mamaya dun sa bahay bibigyan kita. Yun. Yan yung pamangkin ko. Daddy, pahingi. Daddy kasi tawag nila sa akin, kasi namulatan nilang daddy. Di dalawa daddy nila, true daddy nila tsaka tito daddy. Alright, nandito tayo sa likod ng kusina. Let's go. Open the door. So yun, na-setup ko na. Kasi hahaba pa yung video. Yan, setup na. Pigay na lang natin dito yung ating kalamansi, lemon. Alright, pigayin lang natin yan. Tapos may sibuyas na ginayat para medyo masarap-sarap. Good for the heart. Alright, so yan, food trip muna tayo ng seafoods. Quality yung lato na yan. Gamot daw yan sa sa Gwitter. Yung may Gwitter, gamot daw yan daw. Pero yan naman talaga din ng doktor, nire-resita. Yun, nag-stop pa. So okay na nga, kainin na natin. Sarap. Tara, kain tayo. So try natin yung sausaw. Manamis ang lasa dyan. Napakasarap. So guys, nagpapasalamat ako sa panonood nyo ng video. I hope na mag-support kayo sa aming channel at sa aming page. Subscribe kayo sa aming channel. Sa page naman, papalo. So ayan, God bless everyone. So mabuhay kayong lahat at kawa kayo ng Diyos. Susunod ulit nating video at susunod natin pagkikita. Paalam guys. Ito nga pala ang batang Spiro. Alright, let's do it again.